Sana all. Ako lang po dyan. Magandang umaga. Patanghali na po, mga kaibigan. Okay pa ba kayo? Nangingita na po ba kayo? Konsipoy, okay ka lang dyan? Ayun po nandito sa kabilang dulo. Ayos na po ba tayo? Masaya po ba tayo sa nagpayong ngayong umaga? Malaga naman, ang daming payong sa nagpayong. Okay ah. Pasensya na po at ako po'y medyo nahuli. Alam niyo naman po siguro kung bakit. Ngayon po ay graduation season. Ibig sabihin, sabay-sabay po ang 45 schools po sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng Schools Division Office ng ating dito sa ating lungsod Pasig. Sabay-sabay po. Ngayong umaga, nasa Siyam ang graduation. Kung tama po yung pagkakabilang ko, nasa Siyam ang graduation. At bago po ako pumunta dito, dumaan muna ako sa San Joaquin Elementary School. Kung naabutan ko sa Monday po kayo, naabutan ko sa San Joaquin Elementary School, nagkakantahan pa po sila. Mula Lupang Hinirang hanggang sa Marcha ng Pasig, hanggang kanta ng NCR, STO, kanta ng paaralan, nag-concert pa muna. Kaya pagkatapos po nun, bumati lang po ako, tumakbo na po ako dito. Alam niyo naman, nasa dulo na po kayo ng Pasig, kaya talagang pero natutuwa po ako at nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit medyo nahuli po ako, ay nandito pa rin kayo. Maraming salamat. Kaya, ate, congratulations po sa inyo. Alam niyo, layo na po nang narating natin bilang isang lungsod mula 2019. Naalala ko pa po, noong 2019, ibang-iba pa yung mga panahon nun. Hindi pa ganito masaya. Hindi pa tayo ganito kasigla pag meron po kami mga meeting. Si Congressman Roman at ako lang po ang magkasama ng mga panahon na yun. Ay, si Artem pala nandyan. Yan, madalas kasalam ni Artem to, madalas kasama po namin siya. Umiikot po kami at madalas nakikita mo gusto kaming salubungin ng ibang tao, lalo na siguro pag mga opisyalis. Gusto kaming, mababait naman ng mga taga-Pasig eh. Respeto, gumagana. Kaso, noong mga panahon na yun, medyo kinakabahan pa ang marami sa atin. Kasi pag nakitang may picture sa amin, yung anak nawawalan ng scholarship. Pag nakitang nag-attend ng meeting namin, yung kapag napagalitan. Naalala niyo po yung mga panahon na yun? Alam niyo po, totoo yung sinasabi ko. Hindi mo natin dinayo, totoo yung sinasabi. Pero, yung ganyang klaseng sistema ng politika at pag-gobyerno, ay yun po yung tinalikuran natin noong 2019. Winakasan na natin yung ganong klaseng estilo ng pag-gobyerno, kultura ng politika. Ngayon, tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno. At kasama po sa sinasabing prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa mata ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, at hayaan yung gamitin ko po ang paborito kong halimbawa na pamaskong handog. Diba sa pamaskong handog, ginawa po natin. Dati kinakabahan, pag nakita kasama kami, mawawalan daw ng bayong yung samahan. Ayun, ang ginawa po natin mula 2019, nagbabahay-bahay tayo. Ibig sabihin, pagkaibigan, kakampi ng nakaupo, hindi doble, pareho ba? May dati, di ba? Doble, triple. May mga kasalubong ka sa Sandoval, sa Kenneth. May mga kasalubong ka pa uwi. 3, 4, yung daladalang bayo. Ngayon po, ginawa natin bahay-bahay. Ibig sabihin, pagkakampi ka, meron. Pero, kahit hindi ka kakampi, kahit sabihin mong kalaban ka pa ng nakaupo, meron ka pa rin. Pantay-pantay ang tingin sa atin ngayon ng ating pamahalaan. At yan din naman ang ginawa natin sa iba pang serbisyo, sa iba pang mga programa ng pamahalaan. Ito po yung tinataguyod natin na prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno. Binuksan natin ang pamahalaan. Pinayagan natin makilahok ang taong bayan sa ginagawa ng ating gobyerno. Yung ginawa ni Councilor Maro na pag nagbabudget hearing ng mga barangay, pwede mag-attend. Naka-Facebook live pa nga. Kung may oras, pwedeng panoorin, pwedeng tingnan, pwedeng mag-attend. Hindi nakatago, hindi sinisikreto. Kita ng bawat isa kung ano po. Kaya ngayon, talagang open na open ang ating pamahalaan.
Pwedeng punain, pwedeng magbigay ng feedback, maganda, hindi magandang feedback, maganda napaparating nyo po at pwedeng iparating ng mamamayan kung anong gusto nilang sabihin. Hindi kagaya dati na sikreto. Dati mag-renovate ng building. Gamitin ko na pong halimbawa yung City Hall. Nung dati po pinagawa yung City Hall, alam niyo po kung magkano? Ako hindi ko rin po alam. Wala pa akong nakausap na alam kung magkano yung mga dating pinagawa. Pero ngayon, bukas na bukas tayo. Kita ng bawat isa kung saan napupunta ang pondo. Pati yung proseso kung paano tayo nakarating doon. Kitang-kita. Alam na alam natin. Pwede tayo magbigay ng feedback. Pwede tayong mamuna. Bukas na bukas ang ating pamahalaan ngayon. At ang naging resulta, pati ng paglilinis natin ng ating pamahalaan, tinanggal natin yung kickback, tinanggal natin yung korupsyon. Hindi man tayo perfecto, malayo man tayo sa perfecto, tama ang yung direksyon natin. At dahil dito, nakikita na yung resulta, yung pagbabago. At kasama po rito, masasabi natin na nagbubunga na yung mga pinaghirapan nating pagbabago, yung mga pinaglaban natin reforma mula sa inunduhan natin yung takutan, yung palakasan, naglinis tayo ng ating pamahalaan. At ngayon nakikita po natin na ang bunga. Mula sa mga infrastructure works na nagpayong hanggang sa mga services na palawak ng palawak. Nakikita po yung mga kinuwento kanina, yung scholarship natin, palaki ng palaki. Yung local senior pension natin, malaki na pero ini-expand pa rin. At marami pa pong iba, yung hospital natin, gumaganda. Hindi ko na po ikukwento yung mga ibang project natin dito sa Nagpayong. Alam niyo po kung bakit kasi alam ko naman po pag malapit na ang eleksyon, medyo duda na tayo sa mga pangako ng mga politiko di ba? Nagsawa na tayo sa mga pangako sa atin ng mga politiko. Mula sa barangay, city, hanggang sa national. Pag malapit na, pag campaign period na, puro pangako. Ano nangyayari sa pangako? Madali kasi yan ang pinakamadaling gawin ng isang politiko. Ang pinakamadaling gawin ng isang politiko, laway lang ang puhunan Sabi, papatayo ako ng ganito, ganitong gagawin, ito yung servisyon gagawin, tatagdagan yung ganito, ibigay yung ganyan. Dali-dali naman po sabihin. Kaya, ang bilin ko po sa mga kasama sa giting ng Pasig, huwag kayong mangako ng mangako. Basta, trabaho tayo ng tapat, pagulod natin ang prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno, at darating yung mga serbisyo, darating yung mga proyekto na yan. Kung nakita natin na pwedeng gawin, kayang gawin, tumataas yung budget natin, mababa yung presyo ng mga kontrata, pawala yung kickback, umaayos yung sistema, susunod at susunod din po, hindi na kailangan ipangako. Kung kayang gawin, pwedeng gawin, gawin na lang po natin. Kaya mga kaibigan, ngayong 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Nangako ako na hindi pa rin tayo mangangako ngayong 2025. Yung mga nabanggit kanina, yung solo parents, yung 1,000 pesos per month sa solo parent natin, 2022, hindi naman namin pinangako yun. Pero nung nakitang pwedeng gawin, legal naman, ginawa na lang po natin. Yung children's hospital natin, nakita na pwedeng i-upgrade, gawing level 2 general hospital. Alam niyo po ba na under renovation na po yung children's hospital? Ang importante po dito yung expansion ng emergency room at pati yung 60 beds. Dati 60 beds po yun, puro pambata pa. Ngayon po, pagkatapos ng renovation, nasa 120 bed capacity, dumoble po yung laki ng hospital natin. Pinangako ba namin yan noong 2022? Hindi po, pero nakitang kaya natin gawin. Ginawa na lang po natin. Yan at marami pa pong iba. Alam niyo na 2019, nga po sinabi natin, simula yung laban natin para sa tunay na pagbabago. Pagbabago na hindi nakasentro sa mukha o pangalan lamang ng politiko. Na pinalitan mo nga yung pangalan, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Siniguro natin na yung paglalaban natin ay tunay na pagbabago. Malalim na pagbabago, pangmatagalan na pagbabago. At dito na po tayo ngayon. Dito na po tayo nagbubunganan itong mga pinaglaban natin. Kaya kailangan tuloy-tuloy po tayo pagtingin pa natin. At noong 2022, yan naman po yung ginawa natin dahil binigyan niyo po ako ng mga kasama na mas matitibay. Binigyan niyo ako ng mga kasama na hindi maglalakad ng pogo. Binigyan niyo ako ng mga kasama na hindi nanghihingi
ng porsyento sa mga kontrata ng city government. Binigyan niyo ako ng mga tapat, maayos, matatapang na mga kasama sa City Council. 2019, kasama na natin si Congressman Roman. Hanggang ngayon, kasama natin ang ating Congressman Roman. Mapapansin po ninyo, di ba, yung mga project minsan dito, DPWH, sa tulong ni Corman, sinisiguro niyang nakalaan yung pondo, monitor niya din yan para maging maayos. Halimbawa na lang, yung Kenneth, ang tagal pong nakatiwangwang ng Kenneth, nakalahati lang, di ba? Yung kalahati, hindi pa vertical pa yung alala niyo po, di ba? Pag naulan ng konti, ano nangyayari? Nakakatakot magmotor, magkano kasi hindi mo alam, malalim na pala. Umuovertake ka, wala na, patay, delikado. Sa tulong ni Congressman naman, di ba, pati yung training, yung outflow, yun yung pinaka-importante na pagawa. Sa iba-ibang HOA, dito na sa nagpayo, sa buong pinagbuhatan, nakita niyo po, marami, pati LGU, maraming mga project. Sa loob ng 3 taon lamang, dito na mabilang lahat, pero last 3 years lang po, siguro nasa mga 3 kilometers po ng kalsada ang pinagawa ng LGU pala, di ba pa yung sa DPWH. Pero kung mapapansin po ninyo, bukod sa maraming napapagawa, mapapansin po ninyo, ang congressman at mayor ninyo, laging nagkakasundo. Hindi di ba may maririnig ka sa ibang lugar? Nagkakagawan yung congressman at mayor sa proyekto. May naririnig tayong ganun minsan. Ba't sa Pasig, hindi nangyayari yan? Gusto niyo po malaman ng secret? Kasi sa Pasig, mayor, congressman, city council, hindi pinagkakakitaan ang mga proyekto ng pamahalaan. Eh kung di naman namin pinagkakakitaan, ba't kami mag-aaway tungkol sa project? Importante, napapagawa. At yan po ang ginagawa natin. Kaya Congressman Roman Romulo, ang ating congressman mula 2022, binigyan niyo ako ng mas maayos na kasama sa pangunguna ng ating Vice Mayor na nag-professionalize. Tumaas ang kalidad ng City Council natin dahil sa taong ito. Wala na pong iba kundi Vice Mayor Dodot Jaworski. At ang ating mga konsyal, kahit first term pa lang ng 3 nating kasama, ang dami na pong nagawa. Yung sa solo parent na nabanggit ko kanina, Councilor Angelo De Leon, tumulong po sa atin dyan. Nakwento ko na yung isa lang sa maraming ginawa ni Councilor Maru Martinez, pagbubukas ng budget ng mga barangay. Yung isa po nating kasama, number 1 sa balota, kaya siguradong hindi nyo makakaligtan. Una pa lang, kitang-kita nyo agad, number 1 sa balota. Ang dami niyang natulungan, sa nagpayong pa lang, ang dami niya nang natulungan para mabigyan ng, dahil sa ordinansa niya, at ina-assist niya lagi, ligtas at legal na linya ng Meralco. Almost 1,000 households ang nabigyan. Dati hindi makapitan dahil ang dami requirement. Ginawa niyang simple. Ito po ang bumbilya ng konseho. Buboy Agustin. Nagluwanag, Siyempre, may 3 din tayong bagong kasama. Bago sila mag-apply sa Giting ng Pasig, o habang nag-apply sila sa Giting ng Pasig, tinanong ko po sila, ba't mo ba gustong tumakbo? Ba't nyo ba gustong tumakbo para konsehal? Kasi kung ang pakay nyo lang o ang mission nyo lang sa pagtakbo, o akala nyo pagtakbo nyo, pag nanalo kayo, ipapakala ang inyong mga wallet, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Pero kung tunay nyo gustong maglingkod at higit pa dito, magkaisa tayo sa ating direksyon. Magka-prinsipyo tayo. Gusto natin ang tapat na pamahalaan. Gusto natin maayos na gobyerno. Gusto natin pagandahin pa yung mga serbisyo ng ating pamahalaan. Pero pwedeng-pwede kayo sa Giting ng Pasig. Kaya sila po, sa dami nang nag-apply. Sa totoo, may mga kaibigan ako na nag-apply. Kaibigan ko talaga. Pero ba't sila 3 yung pinili? Kasi nakita natin, itong 3 tao na ito, sila yung may mas, ano ba sabihin? Sila yung kadireksyon natin. Sila yung kaprinsipyo natin. Na hindi yung, sabi ko kanina, kung ano-ano ilalakad, kung ano-anong gagawin. Ayan. Hirap po ng isipin niyo po, nasa isang sasakyan kayo. Yung driver, gustong dumiretso.
Yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong kumaliwat kanan. Disgrasya po yun, huwag po ganun. Itong mga kasama natin talagang maayos. Maayos kausap, matino may integridad. Siyempre, unahin ko na po ang naging kagawad ng may bunga, si Councilor Boy Abunda. Raimundo! Raimundo. Sorry, Tito Boy. Pangalawa po, number 13 sa mga balota. Ito, kilala niyo na po. Anong Warren Inchinso? Anong pangalan niya? Anong Warren Tosino naman? Ay, nako. Ito pong kasama natin mga kaibigan. Napakabait po nito. Alam ko pag nagsasalita, laging gumaganon, laging gumaganyan. Pero magaling po talaga ito. Ito po si Councilor Warren Inocencio. Ay, nako. Sana all. Last but not the least, hindi ko mabiro kasi sobrang bait. Siya ang pinakamabait na konsehal ng Giting ng Pasig, Ryan Enriquez. Marami na po tayong nagawa. Mga nakwento kanina at maraming iba pa. Pero sigurado po ako nakasama ang mga taong ito na ating kaprinsipyo. Mula sa magsalangin, magandang umaga po. Mula kay Congressman Roman Romulo hanggang kay Vice Mayor Dodot Jaworski at sa ating mga konsyal. Kung magkakasama tayo, hindi lang kami, kung magkakasama tayo, kasama ang bawat mamamayang Pasigueño, sigurado po ako na mas malayo pa ang ating mararating. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang mga taga-Payo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. God bless, Pasig City. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto! Number 4 sa ating mga balota, ibotong muli, Mayor Vico Soto!